Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Eight of Swords in reverse. Nakawala ka sa mga pumipigil, sa mga nagre-restrict sa'yo. Nagkaroon ka ng freedom. Total freedom. With the Eight of Swords in reverse. Or kung ikaw to na nirestrict mo o pinigilan mo yung sarili mo, kinokontrol mo yung sarili mo, nanilimitahan mo yung sarili mo, binigyan mo na ng freedom yung sarili mo from all those limiting beliefs, from all those limitations, sa lahat ng mga nag-limit sa'yo. Or kung yung iba yung nag-limit at nag-control sa'yo na hanggang dyan ka lang, na hindi ka pwedeng mag-succeed, na abutin mo yung mga gusto mong abutin, no? Na mangarap o maging successful sa buhay. Nagkaroon ka na ng freedom, no? From those bondages. From those bondages. Yes, you have succeeded, no? Na makalaya from those bondages na kinreate ng evil. Evil man ng mga tao, basta mga evil, no? Mga evil. O kasi may ahas dito, may snake. You win. You triumph. You've succeeded, no, over the enemy, over the evil or evil forces who wants to restrict and control your life or to limit you in achieving your potential, in achieving your goals in life. Ano pa ang energy mo ngayon? Six of Wheels. You're not giving what they want. Hindi mo na binibigay o hindi ka na yung kung ano yung hinihiling nila sa'yo, ibigay ka ng bigay. Ano pang energy mo ngayon? Clear yung mind mo. You're not in a bondage. You set free. You have freedom now. You triumph over the devil, evil forces, witches. Yan yung mga evil forces, mga witches yan. Iba-iba naman yung klase ng witches, di ba? Na gustong mangontrol yun ang number one, mangontrol. O mga enemies, hidden enemies, no? Mga evil. Sa mga evil yan sila. Kasi may ahas dito, sumisimbolo ng evil yan. May fang pa yung ahas dyan, no? Yan ang ng mga nang re-restrict sa'yo, no? Na nagtagumpay ka, na nagkaroon ka ng kalayaan from them. So ano pa? Well, hindi na nila ma-block pa yung way mo, yung path mo, yung buhay mo pagkaganyan kasi you win. You're now free, no? From those bandages. Ano pang energy mo ngayon? Ito na lang gamitin ko. Ano pang energy mo ngayon? You feel more intimate. Maybe with your partner, kung meron kang partner. Or else ay sensual ka. You're a sensual person. Or nafe-feel mo na yung someone na meron kayong divinely yung meron kayong connection na divinely guided, no? Na you are meant to be together, or you feel more close to someone, you feel more intimate to someone, or else feel mo, naramdaman mo yung energy ng person mo, kasama mo siya o hindi, na feel mo yung energy niya,
There is a possibility if you're in separation right now, no person mo nagkakaroon ng on and off, no, problema dahil sa mga restrictions, blockage na nilagay nila sa path mo, o dahil sa pang-restrict nila, pangialam nila, pang-control, panglilimit sa buhay mo, sa love life mo, at sa lahat. Nawala na yun. You will be together ng person mo, no? Ayan. Pero kung okay kayo ng person mo, mas lalong maging close at intimate yung inyong relationship. So ano pa, ang energy mo yon, wala nang babakod, no, sa mga magbibigay sa iyo ng happiness. Wala nang maghadlang, wala nang magbablock. Pati sa love life mo, syempre. The chrono, you are strong, you are grounded. You are, yung may inner strength ka. And inner stillness. Yan, parang ano to the strength din eh. Napakatibay mo. Makikita yun sa aura mo, sa personality mo. How strong you are. How grounded and how resilient you are. Pwede ding resilient, no? Kasi you are strong eh. Inside and out. So ano pa? Ano pa ang energy mo ngayon? Oh, Queen of Earth, you are stable, practical, grounded. You're intelligent. Pero bang simple ka lang, komportable right now, komportable ka. Not only in financial lang, but situation mo, parang komportable ka. You feel na parang komportable ka ngayon, no? Komportable ka. Maybe in your house, or kung ano man yung ginagawa mo yun, komportable ka. Kung ano man yung pinagkakabisihan mo yun, komportable ka sa mga pinagkakabisihan mo, yung ginagawa mo. Ganun. You feel more relaxed, mga ganito. Oh? And buo to, kasi pentacle or earth to eh. You feel more connected sa earth or Mother Earth. And sharp and clear yung mind mo. You're logical, intellectual. And ano pa ang tungkol sa iyo, about sa iyo? Queen of Air. You're also passionate, no? Para bang merong kang liwa. You're like a light o liwanag, Queen of Fire. Na para kang, you're so passionate and fiery yung personality mo din. And as well as grounded and practical. Basta mix na lang yun, no? And may self-confidence, may self-esteem. Mataas yung self-esteem mo. Makikita sa mga mata mo kung gaano courageous eh. And para ba napaka-bright and colorful yung personality mo. Ayan. At you are so positive and optimistic, goal-driven. Very strong yung halos lahat ng chakras mo. Halos lahat ng chakras mo. Root chakra, heart chakra with the color green. May pink din dito sa heart chakra, throat chakra, solar plexus chakra, sacral chakra, and root chakra. Meron din yan. Root, meron din. Black, no? And also, your crown chakra, ay mga colors din sa crown chakra dyan. And your third eye chakra, lahat ay open, balanced, strong, and para bang umaapoy yung aura mo. Ganon. Para bang there's transformation na nangyari sa'yo na napaka-colorful na ng maging buhay mo. Pati yung isipan mo ay, alam mo yung napaka-bright at napaka-positive, no? Napaka-hopeful, positive, and you will be very optimistic and goal-driven. And maging ambitious ka na. Walang masama sa pagiging ambitious basta sa lugar, no? Kung deserve mo naman yung inambition mo kung nasa lugar. Kung para sa iyo talaga, di ba? So, message. Ano ba yung nagagay dito? Angels ba yung nagagay dito ngayon? Angels. Message na angels for you.
Sa angels na. Huwag sa elementals kasi pag elementals guys. Ano yan sila eh. Alam ko fallen angels yung mga elementals. Yun yung mga spirits of nature. So, sa tingin ko, masama ang makipag-connect sa mga ganyan. Isa yan sa mga fallen angels eh, I think. Sa tingin ko, fallen angels yan sila na mga, ano yun eh, parang walang pinanigan daw. Yun ang kwento ng matatanda. Wala daw silang pinanigan nung nagkaroon ng war sa langit. Kaya hindi sila umanib sa God, hindi sila umanib sa kabila. So, pati sila nilaglag. Ayan. Yun ang alam ko. Yun ang kwento ng matatanda. So, yan yung ikukwento ko sa inyo. Son, your son is watched over and protected as he explores his world. So, kung may anak ka ng lalaki, ay pinoprotektahan niya, no? At binabantayan, no? Habang nag-explore sa mundo niya. Pero kung hindi pa siya, kung hindi pa dumating yan sa'yo, o kumbaga kung hindi ka pa nagkaroon ng anak na lalaki, ay magkakaanak ng lalaki at puprotektahan yan, babantayan yan habang nag-explore sa mundo niya. So ano pa? Ang darating sa'yo. When it comes sa love life, ano yung darating sa'yo? O sino? Sino ba? Itong na-stuck na person, clouded yung isipan niya, na parang walang growth. Walang growth. Parang hindi pa nakarecover mula sa pagka-stuck ito. Parang na puruhan ng enemy ito na na-stuck ko. Na parang this person is on its thought. Palagi nag-iisip ng mga walang kabuluhan, ng puro, alam yung nag-inflict lang sa kanya ng fear. May nag-influensya yan sa kanya outside forces. May nag-influensya sa isip niya. That's why na-stuck to. Parang confused, clouded yung isipan, mga ganun yun eh. Unsure to make a decision o to pursue you, ganyan. Death and reverse. What's with the death and reverse for more clarification with the death and reverse? Hindi nga siya makapag-take na action, no? Parang napigilan, na control, no? Na parang nagmatigas kasi napigilan siya, na stuck siya eh. Hindi pa makapag-umpisa, hindi siya makagalaw, hindi siya makapag-take ng action. See? Parang walang growth, parang na-stuck talaga to ng gusto, napastuck ng enemy. So ano pa, tungkol dito sa person na to na darating sa iyo, na Two of Swords na yan. Upright ba itong Ace of Wands? Pahalang pa yan eh. Yes, it's upright. May offer daw to sa'yo. May balak sana tong offer sa'yo o may i-offer yan sa'yo na something stable, guys. Kaso pinipigilan siya, kinukontrol, hindi makapag-take na action. Parang naging matigas na lang, no, na hindi na makapag-take na action kasi na-stuck yan. May kumontrol siya, may pumigil, may nag-restrict yan, mga ganyan yan. Kaya na-stuck yan. Gusto nito, gusto niya magsama kayo. Ganyan yan eh, yung Ace of Wheels. Oo, gusto niya magsama kayo, nasa isipan niya. Gusto niya magsama kayo, kaso lang, influensyado utak niya, kaya stop. Thank you. Yun ang nasa isip niya talaga. Gusto niya magsama kayo. Kaya merong Ace of Wheels dyan. Mag-umpisa kayo magsama. Yung mag-purchase ng house and lot, and magsama na kayo, ganun. Ano ang feelings ng person na to, na na-stuck na yan? Tingnan natin. Na apektado siya sa hiwalayan or you're in separation right now, no? Yun ang feelings niya. More clarification with the Two of Cups in reverse here. Gusto niya magkaroon ng balance pala sa inyong dalawa. In reverse kasi ito eh. Gusto niya magkaroon ng balance o gusto niya magkaroon ng hustisya kung
pinahiwalay kayong dalawa. Ano yan? Gusto niya magkaroon ng hustisya kung pinahiwalay kayong dalawa? Gusto niya magkaroon ng hustisya yun. Yung pinahiwalay kayong dalawa, yung ginawan kayo ng scheme. Oh. At pinastuck pati siya until now. At ang gusto niya ay, yung hustisya ay yung magsama kayo. Ganon na hustisya. Hindi, yung makawala na siya dyan. yung maparusahan yung gumawa niyan sa inyo na, yung tao na pahiwalay sa inyo. Ganon. Oo, yun ang gusto niya. Yung maraming parusa dun sa taong nagpahiwalay sa inyo. Yun ang gusto ng person na yan. Kasi gusto niyang bumuo kayo ng pamilya tapos pinahiwalay kayo. Ginawa niya, minsan yung magkarelasyon, ginagawa ng scheme ng iba yan kung kayo nagkakahiwalay. Lalo na kung walang dipinsa. No? Kaya mahalaga daw sa relationship yung meron, yung iniingatan nyo, yung pinoprotektahan nyo, or else ay yung pumapagitna sa inyo yung Diyos para hindi ma-impluwensyahan, hindi ma-atake, basta-basta nakakaaway ang inyong relationship. Ganun daw yun. O kaya ay panalangin nyo na hindi maruwin ng enemy. Mga ganun kasi yung mga kaaway kasi salbahe talaga yan. Mga enemy na yan. Yung inggit nila, yun ang pinapairal nila. So ayan, ano pa? Ang iniisip ngayon ng person mo na to, na gagawin towards you, kahit na stuck yan. Ayan, stuck siya ngayon. Ang makawala, guys, so ang makawala mula sa pagka-stagnan, mula sa pagka-stuck, na makarecover na siya dyan, makaalis na siya, yung makakilos na siya, yung makagalaw na siya. Parang tinali, pinastuck talaga yun, kinontrol, pinigilan, ganun. Hindi makakilos, hindi makapag-take na action sa'yo. Gusto niya makawala yan, parang tinali siya. Ano pa? Ano pa ang balak ngayon ng person mo na to sa'yo? Ang asawahin ka talaga, guys. Yun, ang maging a good provider mo. Siya ang magpo-provide sa'yo. Ganun talaga. Pero sa kanya, gustong-gusto niya yun na siya ang magpo-provide sa'yo ng love o kung ano pa, no? Siya ang, yung you can rely sa kanya, pati sa kung may mga pinagdadaanan ka, ganun. Or maybe pati sa pera, siya magpo-provide sa'yo. Yan. Ano ang next move ng person mo na to sa'yo? Siya din naman ang darating eh. Asawahin ka niya. Ang ganda ng result, no? Ano pa? Magkipagkita yan sa'yo. Magkikita kayo. Kung ano iniisip niya, ano ba iniisip niya kanina? Asawahin ka. Ano ba yun? Yung magsama na kayo. Yan, lumabas yan kanina eh. Yung magsama na kayo. Yung makipagkita sa'yo, kung ano yung nasa isipan yan, magsama na kayo. Mabuo kayong dalawa. Makipagkita yan sa'yo with the world. Gusto niya magkita kayong dalawa. Nagkita man kayo noon, hindi pa. Ano ba itong 10 of Wands in reverse? Wala akong tinanong dyan, pero lumabas siya. Ano yung 10 of Wands in reverse na yan? Ano yung 10 of Wands na yan? In reverse ba yan? Talaga? Or kasi pahalang yan eh. Pahalang siya, guys. Malapit na siguro to na ma-release niya itong mga baggage. Yung mga pwedeng negativities o yung mga sinend sa kanya na nagpa-stuck sa kanya, na yung mga tali na yan, yung mga bind, malapit na, no? 50-50. Malapit na yan, no? Na makapag-reach out sa'yo. So, ayan. Ano ang gusto pa sabihin sa'yo ng person na to? Ay, malapit yung loob niya sa'yo. Komportable siya sa'yo. Feeling at home siya sa'yo. Magaan yung loob niya sa'yo. Pure yung love niya sa'yo. Pure yung pagmamahal niya sa'yo. Tunay and pure, no? And, nag-uumapaw yung pagmamahal niya sa'yo. Ikaw yung nasa puso niyan. Ikaw lang yung laman ng puso niya. Ikaw lang. Para lang sa yung cup of love niya. Ayan. Ikaw ang gusto niyang makasama sa buhay. Maging partner niya sa buhay.
Alam niyo magiging tunay na masaya siya. Alam na lubusan siya masaya at kontento at payapa yung buhay niya at isipan niya kasama ka. Alam niyo, fulfilling ang life kasama ka. Ayan, na pure yung pagmamahal niyo sa isa't isa. See? Or yung pagmamahal sa'yo. Oh, nang-i-spy siya sa'yo palagi. Oo, kasi interesado siya sa'yo at mahal ka niya. Pure nga dahil pagmamahal niya sa'yo. At driven talaga siya guys na i-pursue ka. Para bang buo yung loob niya, malakas yung loob niya. Yung nga lang kahit na pinapastak siya, oh, buo yung loob niya. Ayan, buo yung loob niya. See? Oh, nawala na sa kanya yung devil kasi in reverse, oh. Nawala na sa kanya yung devil, guys. Sa person mo, siguro mga ano na lang to, negativities yung nagpastak sa kanya. Yung mga negativities yan na masinin sa kanya, mga spells o mga kung ano man yan, mga nagpastak sa kanya. So, ayan guys, ito na lamang for collective reading.